Uma present Light Story, the story of your life. Mga kwentong hinango sa tunay na buhay. Binuo ng pag-ibig at pagmamahal. Hosted by Miss Jinky. Together with the Uma Present host. Sabado, 1:00 ng hapon. Follow, like, and subscribe Uma Present YouTube channel. Sa nakaraang kabanata, nabunyag ang bawat lihim na nakatago na ang tanging lumang mesa ang naging titing saksi. Di napigil ni Roger ang sarili nang datnan ang pagtatalo ng kanyang kapatid at asawang si Joy, na pahasang inamin ang pagmamahal kay Tonyo at siya ang ama ng batang kanyang dinadala. Animoy bulkang sumabog ang galit ni Grace na sa tinagal ng panahon na kanyang kinimkim, lalo at madinig ang pag-uusap ni Tonyo at Joy. Dahil doon pinalaya si Joy at Tonyo na tuluyang nagsama at sa huli ay naghiwalay din. Bigo si Bobby, ang unang kasintahan ni Grace, na mabawi siya. Bagamat ibinukas ni Grace ang pintuan ng pagiging ama ng kanilang anak. Sa paglipas ng panahon, naghilom ang pusong sugatan ni Roger at nakatagpo ng tunay na pag-ibig. Samantalang si Joy ay bumalik na sa piling ni Alex at naging mapait ang kanyang kinasadlakan. Samantalang si Tonyo Diyos ko! Diyos ko! Si Mama naman! Napasakasakit pa ako! Napasakasakit ako! Nagmamadali siya sa labas sa simbahan si Grace at kanyang natanaw, hindi siya nagkamali. Sinalo ni Grace ang ulo ni Tonyo, inilagay sa kanyang bisig habang patuloy siya sa paghingi ng tulong. Grace? Mahal ko. Ikaw ba yan? Ikaw nga. Salamat, Diyos ko. Naging maagap ang tadhana kay Tonyo. May dumating na tulong, bahid ng dugo ng taksil niyang asawa ang damit ni Grace. Dinala niya si Tonyo sa ospital. Dama ni Grace ang pangamba habang minamasdan ang marungis na mukha, payat na pangangatawan at gusgusing asawa. Tonyo! Lumabagay ko yung pili ako! Salamat po, Diyos, ng mga bagay niyo. Nakatagpo na ako ng tunay na magmamahal sa akin. Salamat po sa pasakit na dinulot mo sa akin, Joy. Dahil sa nangyari na yan, natagpuan ko na ang taong nilaan ng tadhana sa akin. Ngayon, tanging pangarap ko na lamang mapagtagumpayan at magtagal ang pagsasama namin. Di mo man ako binigyan ng anak. Tama na sa akin, natagpuan ko ang babaeng nilaan mo sa akin. At kung ano man ang kanyang
kanya, ituturing ko na ding dugot laman at mamahalin. Sila, ako ang tatayong ama nila. Diyos na mabangit, tulungan mo ako maging mabuting isang asawa. Amen. Maaring sa simula ay ating matatagpuan na kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangarap. Tulad ni Roger na nakatagpo ng tunay na pagmamahal. Mahirap ang naging hatol ng tadhana sa akin. Kung natutunan ko lang sana ang salitang tunay na pagmamahal, hindi yung laruin at malunod sa hangad na ang lahat ay magiging akin. Maawa ka po, Diyos na mabagyan. Ilayo mo ko sa bawat dusa at pasakit na aking dinadanas. Turuan mo ako maging tapat sa tunay na taong magmamahal sa akin. Patawarin mo ako, Ama, sa aking pagkakasala. Linisin mo po ako sa aking karumihan. Pinag-ingatan ko lang sana. Pinag-ingatan ko lang sana yung babae na tunay na nagmamahal sa akin. Yung babaeng tunay na nagtitiwala sa akin. Siguro kasama ko pa sila ngayon. Siguro isa na ako masayang asawa. Isa na ako masayang ama. Kung nilabanan ko sana yung tukso, hindi sana ako nagpadala sa tawag ng laman. Sana hindi nawala sa akin yung babaeng totoong nagpapahalaga sa akin. Yung babaeng totoong nagmamahal sa akin. Diyos ko, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako magbagong buhay. Gabayan niyo po si Grace. Gabayan niyo po ang aming anak. Diyos ko, ilayo niyo po ako sa tukso. Naging labis ang awa ng langit kay Tonyo. Parang anghel na nakatulog si Grace sa gilid ng kama ni Tonyo. Napansin niyang hawak ni Grace ang kanyang kamay. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. At halos di mag-umapaw ang saya nang tuluyan niyang imulat ang kanyang mata. Grace? Mahal ko. Ikaw ba yan? Antonio. Mahal. Salamat at ligtas ka na, mahal ko. Akala mo katapusan ko na. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun hanggat hindi ko pa nakamtam ang kapatawaran mo, Grace. Mahal. Mula nung umalis ka dito sa bahay natin, napatawad na kita. Mahal na mahal kita, Tonyo. Grace, hayaan mo ako magpaliwanag. Huwag ka na magsalita. Tumahimik ka na. Magpalakas ka, mahal. Magpalakas ka. Huwag ka na muna magsalita, mahal.
Parang nagbalik ang araw na matagpuan ni Tonyong nagdadalamhati si Grace. Na sa oras na ito ay siya namang pagpatak ng kanyang luha. Habang higpit ang pagkakahawak sa kamay ni Grace, na isinisigaw ng kanyang puso ng paulit-ulit ang salitang patawad, patawad, mahal ko. Sino yan? Sino yan? Sandali lang, sandali lang. Asan na? Oh! Oh! Ikaw na yan! Magandang umaga sa'yo. Maaari ba akong tumuloy, Grace? Halika, hindi ka pumasok ka, mahal. Tonyo! Wow! Ang gwapa mo naman ngayon. Mabuti kasi sa'yo mga damit na binili ko. Siyempre. Ikaw naman, Grace. Ikaw pa ba ang magkakamali sa pagpili? Naku, nambola ka na naman, no? Ay, tara na nga at kumain na muna tayo habang wala si Junior. Mamaya pa uuwi yun, mga bandang hapon. Hindi ka na, sabayan mo na ako kumain. Patungo ng kusina si Tonyo at Grace. Napansin niyang wala na ang lumang lamesa. Sa kanilang pagkakaupo, napansin ni Tonyo naroon pa din ang butas ng dingding na kung saan natanaw ni Grace ang lahat at nagmistulang bibig kung saan ibinulong sa kanya ang lahat na masasakit na tinig ng gabing mahuli niya si Tonyo at si Joe. Tumayo si Tonyo sa pagkakaupo. Hinagilap ang mga gamit sa kanyang lumang aparador. Noon din ay tinapalan ng butas na animoy labing itinikom nang di na muling madinig ang bawat sakit na nadama. Sa wakas, natakpan din yung mesa na yan. Yung butas na yan ng mesa, sa wakas naman natakpan na. Siyempre, Grace. Matagal ko na yung tinakpan. Ayoko nang balikan pa yung mga mapait natin. Siyempre, Grace, natakpan ko na yung butas na yan. Ayaw ko nang balikan pang yung mapait nating kahapon. Grace, maaari ba tayo magsimula muli? Bigyan mo na ko ng isang pagkakataon. Gaya ng pagkakataon na binigay mo sa akin nung tayong unang magkatagpo. Alam mo, Tonyo, di ko na talaga alam kung ano pa yung may bibigay ko pa na pagmamahal. Kasi nung mawala ka, parang gumuho yung mundo ko eh. Pero, alam mo yung pagmamahal na yun na ikaw nagbigay? Yung inaasahan kong ikaw yung magmamahal sa akin ng lubos? Di ko inaasahan na sa'yo din pala guguho yung mundo ko. Pero sa kabila ng yun, mahal na mahal pa rin kita. Patawarin mo ako, Grace. Alam kong marami akong pagkakamali. Marami akong pagkakamali na nagawa sa iyo. Pinagdudusahan ko ng bawat minuto ng buhay ko.
nang mawalay ako sa'yo. Dalangin ko sa mabaging Diyos na kunin na lang yung buhay ko, kundi rin lang naman hahayaan niyang ibalik ka sa akin, Grace. Mahal, Tonyo, alam mo yung di ko malimot yung bawat araw kung paano mo ko inilayo sa kahihiyan, alam mo yun? Kung paano mo ako binigyan ng bagong buhay, yung bumangon ulit, yung hindi mo, niligtas mo ako sa kahihiyan sa buhay ko. Ikaw yun eh, Tinakpan ni Tonyo ang labi ni Grace ng kanyang mga daliri. Na sa isang saglit ay napalitan ng kanyang mga labi. Naging maalab ang bawat halik. Hanggang sila ay patuloy ng lumimot sa pait ng nakaraan at nagtampisaw sa ligaya ng muling pagkakatagpo. Namutawi ang salitang mahal kita. Mahal na mahal kita. Diyos na may kapal. Tama ba na pagkatiwala ko ulit yung puso ko? Yung puso ko sa taong sinaktan. Yung nararamdaman. Tama ba yung pagmamahal ko? Pagmamahal ko ibibigay ko sa kanya. Iba yung sinasabi ng puso ko sa isip ko. Gulang-gulo na ako, Lord. Yung puso ko, hindi ko maturuan. Yung isip ko nag-iiba. Ano pa yung ibibigay ko? Lord, ituro mo sa akin yung tamang desisyon. Yung tamang pagmamahal na dapat kong ibigay na sa taong ito. Yung hindi na ako paglalaroan at hindi na ako sasaktan. Lord, ikaw na pang bahala. Ikaw na pag-desisyon sa buhay. Masakit, mahirap, pero masarap ang magmahal. Lalo na at ang pagmamahal kailanman ay di nabangisan ng dungis. Sa mga pagkakataong sinusubok ang pagmamahal, hanggang saan, hanggang kailan ka lalaban? Handa ka ba na magpatawad? O susuko ka na lang sa sakit madulot nito? Maging malinaw sana sa mga taong nagmamahal, kailanman ay huwag mong paglalaroan ang puso. Karupukan nga ba ang matatawag ang pagpapatawad ng dahil sa pag-ibig? Sa pagwawakas ng aming dulang marupok, nawa ay nag-iwan kami ng aral sa bawat isa. Ito ang Uma Present drama serye hanggang sa susunod naming pagsasadula. Maraming salamat po. Galing, wala akong masabi.